ito, malungkot na balita, no? Tsugi na itong impeachment case ni Sara Duterte dyan sa Senado. Kasi yan na lang yung last resort, di ba? Kasi kung inyong matatandaan, may mga legal experts, in fact, yung mga constitutional framers, no, yung mga nag-frame ng ating konstitusyon, mga dating associate justices and even justices, chief justices ng Supreme Court, yung sinasabi nila, hindi naman maraming chief justice, no, may mga nila na nagsasabi, no, na pwedeng i-bypass ng Senado itong desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Kasi na-convene na nga yung impeachment court. Meron din mga nagsasabi na nalabisan itong Korte Suprema sa kanilang desisyon. So, kini-question ng Korte Suprema, di ba? Patungkol sa kanilang desisyon dyan sa impeachment case ni Sara Duterte. Now, ang bola kasi nasa Senado. Total, na-convene na yan yung impeachment court. Di ba? Na-convene na nila yan, nabuo na yan. So, wala na dapat pwede manghimasok dyan. Kahit yung Supreme Court, hindi na pwede. According sa mga legal experts, no? Hindi naman tayo abogado, no? Nababasa lang natin yan. Ang problema, ang pag-asa na lang sana ng taong bayan, itong mga senador, na wag nilang pansinin itong ruling ng Korte Suprema kasi ginawa naman nila yan eh. Noong panahon ni Corona, hindi naman nila sinunod yung desisyon ng Korte Suprema. They still proceeded with yung impeachment case. Impeachment trial. Ang problema, hindi na. Hindi na po uusad. Tsugi na yan. May nagsalita na po at 19 to 20 senators ang kakatigan ang desisyon ng Korte Suprema at tanging itong 4 lang yung nagpupush talaga na ituloy yung impeachment case. Now, ano naging dahilan dyan? One, posible kasi magkaroon ng constitutional crisis. So, kumbaga, nagpaka-big boy na itong Senado. Kasi, biruin mo ba naman, no? Hindi mo na i-respeto yung Korte Suprema, yan ang kataas-taasang hukuman, no? Magkakaroon pa ng alitan sa pagitan ng Senado, ng Congress, no? As a whole, isama na natin dyan yung House of Representatives at ng Korte Suprema. Hindi maganda sa gobyerno. Kasi magkakaroon ng crisis, constitutional crisis. And yung resources mapupunta doon sa debate, kaliwat ka ng parinigan, etc. etc. Na pwede namang hintayin na lang sa February. Yan kasi yung mga, yun yung kung babalansehin natin, no? Sige, pagbigyan natin. For the sake, Ka-Coffee, na wag magkaroon ng constitutional crisis. For the sake na hindi magkagulo. Sige, sundin na natin itong utos ng Korte Suprema para tapos na. Hintayin na lang natin mag-February. Kasi hindi pa naman tapos yung termino ni Sara Duterte. Meron pa rin sa February. Hindi naman na-punish yung mga ebidensya. Andiyan pa rin naman yung mga ebidensya na yan na nalikom ng Quadcom. So ngayon ay August, September, October, November, December, January, February. 6 months na lang. Hintayin na lang yung 6 months kasi by February, pwede na ulit sampahan si Sara Duterte ng impeachment case. Kasi may 1-year rule ban, no? Now, ang House of Representatives, dapat tiyakin na nila na kung sino yung kauna-unahan mag-file, kasi dyan sila na technical eh. Kung sino yung kauna-unahan na mag-file, as long as verified yung final na yan, paspasan nyo na kagad. Huwag na kayo maghintay ng ano pang, may second pa bang magpa-file, may third pa ba, may fourth, etc. Tulad ng nangyari ng nakaraan. Di ba? So ngayon, ito, bantayan natin ang House of Representatives. For sure, alam na nila yung gagawin. May mga natuto, Ka-Coffee. Yes, naninindigan na tama yung kanilang ginawa. Pero yun nga eh, Korte Suprema yung nagdesisyon eh. O, lesson learned dito sa lahat. Sige, aminin na natin. Kahit na hindi tayo may kasalanan, sige, aminin na natin para umusad tayo, no? Make sure na once na may mag-file, kahit isang verified lang, isang verified complete, ibig sabihin may isang nag-endorso ng mambabatas, madali lang gawin yan, action na nyo na kagad. Kasi yung composition ng House of Representatives, almost the same pa rin naman eh. The same pa rin yung character ng HOR, di ba? May mga nadagdag lang, may nabawas, pero hindi naman nagkaroon ng total overhaul. Yung patunay dyan, yung pagkaka-elect pa rin ni House Speaker Martin Romualdez. Di ba? 290 plus pa rin yan. Ibig sabihin, solid pa rin po yung suporta. Now, wag nang tulugan. Secretary General Reginald Velasco, siya pa rin naman, di ba? Sa House of Representatives, dapat aktibo, dapat proactive. Once may mag-file, ayusin agad yan. Di ba? Dumaan agad sa tamang proseso yan para umusad na sa Senado. Kasi baka idaan na naman yan, magbe-break ang session, di ba? Nadamay pa, nagkaroon ng election itong May, na-hold na yan, etc. etc. Hindi na umusad. So for the sake na walang constitutional crisis, sige, pagbigyan natin ng Korte Suprema. Pero hindi pa rin tapos si Sara. Hindi pa absuelto si Sara Duterte. Ngayon, very confident sila eh. Medyo nakayabang sila ngayon eh. Di ba? Ang yabang eh. Sabi ng kampo ni Sara, handa na raw silang harapin yung susunod na impeachment case na i-file. Ay, nako. Talaga nga naman daw. Nabasa ko yun eh. Sabi, handa na raw sila. Kasi alam nila na may magpa-file sa kanila sa February. Handa na raw sila. Natatandaan ninyo, sinabi ni Sara, bloodbath daw. Handa siyang harapin. Tapos, biglang tumakbo sa Korte Suprema. Nagpatulong sa Korte Suprema. Malamang gagawin nila yan kasi style ni Sara yan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Ito, nasa balita ng Inquirer.net. Sino nagsalita dyan? Si Jingo Estrada nagsalita na. Itong lumalabas sa media, for sure, tapos na yan. Alam mo, Ka-Coffee, sa Senado, no? And even sa House, bago pa man may lumabas sa media, planchado na yan from within. Diba? Napag-usapan na nila yan, closed door na yan, etc. And then saka lumalabas sa media yan. Kaunting usok-usok muna yan, pero tapos na yan, planchado na yan. Sabi sa headline na ito ng Inquirer.net, 19 to 20 senators to abide by SC ruling on Sara Duterte impeachment case. Ilan ba ang senador natin ngayon? 24, di ba? 24. So 19 to 20, may isa na kumakembang-kembang pa dyan, kumakalembang-kalembang pa.
Kasi yung apat, may pumirma na sa resolusyon. Sino ba itong apat na to? Tito Soto, pumirma na siya. Tito Soto, Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Itong apat na to, nag-express na sila ng intent na pumirma na sa resolusyon na gusto nila mag-proceed itong impeachment case ni Sara Duterte. Apat. So 24 sila, di ba? So may 20. May isa pang kumakalembang kasi hindi pa sigurado. 19 to 20 ang sinasabi dito ni Jinggoy Estrada, no? Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada said 19 to 20 senators believe they should abide by the Supreme Court's ruling prohibiting the Senate from proceeding with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi ingat din itong mga senador ng constitutional crisis na magkagulo ba? For the sake of for the sake of sige, panindigan namin, kami yung tama, kami yung magaling. O sige, huwag na tayo mag-proceed dyan. Constitutional crisis kasi pwede magresulta. Itong grupo nila Risa Ontiveros, actually wala na akong tiwala kay Risa Ontiveros dahil binastos siya si Presidente nung SONA, no? Noon, kinakampi-kampihan ko pa yan ngayon, pero talagang bastos si Risa Ontiveros. Alam mo kung bakit gusto nila Risa Ontiveros na matuloy ang impeachment case na yan? Isang dahilan, pansariling interest din. Pansariling interest, ha? Hindi natin sinasabi na ayaw natin umusad yung impeachment case na yan. Pero wala tayong magagawa dyan, eh. Senado ang nagdesisyon. Si Risa Ontiveros, gusto nila mag-push yan kasi may ambisyon yan sa 2028. May ambisyon si Risa Ontiveros maging presidente. Kaya yan ang pinupush nila. Hoping na pag natalo si Sara Duterte sa impeachment, no, hindi na makakatakbo, mabawasan yung kanyang kalaban. Kaya I don't think uubra si Risa Ontiveros. Andiyan si Raffy Tulfo, napakatibay. Ewan ko kung paano niya malalampasan yan. Ambisyon din, political interest din ni Risa Ontiveros yan Isa siya doon sa apat na pumirma na wag na mag-proceed pa rin yung impeachment case ni Sara. Estrada derived this figure following an all-senators caucus held last Tuesday during which the senators discussed SC's unanimous decision last week declaring the impeachment complaints against Duterte unconstitutional. Takot din yung ibang senador naninimbang din sila, di ba? Most of the sentiments of my fellow senators are to abide by the ruling of the Supreme Court, he told reporters in a mix of Filipino and English Thursday night. Si Jinggoy Estrada, hindi naman magsisinungaling yan kasi siya din ang babalikan, di ba? Baka nga may basbas pa yan. May basbas yan ng mga kasamahan niyang senador. Chis Escudero, di ba? Alam mo naman si Chis Escudero. May kasalanan din si Chis dyan Dinelay niya ng dinelay yan hanggang magkaroon na ng ruling itong Supreme Court. Kung hindi niya dinelay yan, kung inaksyon na agad yan, baka umusad ang investigasyon. Baka nakita na natin yung mga bank account ni Sara Duterte na bilyones ang laman. Ang problema, wala, si Chis tinulugan kasi ni Chis yan Di ba? Niluto Hanggang ngayon na. Ang madeklara na ang constitutional. Most of the sentiments of my fellow senators are to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabi ni Jinggoy Estrada. When pressed regarding the number of senators favoring immediate dismissal of the impeachment case, Estrada said, let's say, to abide by the ruling, around 19 to 20. Sure siya. 19 to 20. Either 19 or 20. Super majority yan. Ano pa magagawa ng apat? Diba? That's super majority already. Basura na yung impeachment case ni Sara Duterte. Wala na. Wala na nga uusaran yan. Hintay na lang talaga sa February. Estrada himself believes the Senate should cease considering the impeachment case against Duterte following the High Tribunal's ruling that it violated the one-year ban on filing the impeachment complaint. Wala na. Yun naman talaga sasabihin dyan. Not to mention, marami pa rin DDS senators na dyan pa rin yan. Nadagdagan pa rin Marcoleta, Robin Padilla, Bato, Bongo. May mga patago pa dyan, mga DDS yan. Diba? Mga bata ni Digong yan. So wala talaga. Walang uusaran yan. Si Chis Escudero pa Senate President. O dinelay na ng dinelay yan. Diba? No more trial. Diba? Malinaw Jinggoy Estrada nagsasalita nito No more trial because, as the Supreme Court said, the Senate no longer has jurisdiction since what the House of Representatives filed was unconstitutional. So we don't have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we don't have any jurisdiction anymore, Estrada said partly in Filipino. Si Jinggoy Estrada number 2 dyan sa Senado. Senate Pro Tempore leader yan. Hindi yan lalabas sa media at sasabihin niya yan, di ba? May basbas ni Chis Escudero yan. Senate President Pro Tempore yan. Number 2 sa Senado. Wala na. Hintay na lang talaga. Kasi takot din ang Senado na balikan sila. Siyempre medyo careful din kumilos yan. Baka balikan sila ng Korte Suprema or kung ano man yan. And takot din sila. Birahin ng mga DDS. Isang reason din yan. Mga politiko din yung mga yan Wala na po tayong aasahan trial, no? The Senate is scheduled to hold a plenary vote on August 6 to decide whether to abide by the SC's ruling. August 1 ngayon, 2, 3, 4, 5, 6, that's on Wednesday. Next week, Wednesday, pagbobotohan nila yan. Supposedly, 4 nga yan, naurong ng naurong. August 6, pero formality na po yan, napag-desisyon na po nila yan. Estrada underscored that regardless of whether a motion for reconsideration is filed with the SC, the Senate should proceed as scheduled on August 6. Kasi yung HOR,
nag-file sila ng motion for reconsideration no, sa Supreme Court. Pwede naman yan, sabi nila, kasi kataas-taasang hukuman na yan, wala nang hindi ka na pwede mag-appeal dyan. Pwede, motion for reconsideration, pwede mo pang gawin yan, which is ginawa na yan ng House of Representatives. Now, ngayon, nagmamadali tuloy itong Senado. Wala pang ang ruling yung yung Korte Suprema dyan sa motion motion for reconsideration ng House of Representatives. Tapos itong sasabihin kayo ni Jinggoy, sige, magpuproceed pa rin kami sa schedule ng August 6. Biruin mo, halata kayo. Kapag pabor kay Sara, sige, delay nyo nang i-delay. Kapag hindi pabor kay Sara, ayan, sige, paspasan na natin. Proceed tayo sa August 6. Sino ba naman hintayin mo ang desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration ay pinasa ng House of Representatives? Di ba? The Senator warned that failure by the Senate to comply with the ESE decision could lead to a constitutional crisis. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, which I think is totoo din naman. Pero again, may precedent case tayo dyan. Ginawa nila, kinontra nila yung ruling ng Korte Suprema. Pero nasa mga senador kasi yan And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be a chaos in our government. Sabi ni Jinggoy. O sige, okay, sana ganyan yung motibo, no? Sana ganyan yung motibo. We are the ones who make the laws and yet we won't follow them. That's awkward. If lawmakers refuse to follow the Supreme Court, how can we expect ordinary citizens with adverse ruling against them to comply? If they don't, it would lead to chaos in the government. Sana ka-coffee, sana ganyan yung inyong dahilan, no? Hindi yung, medyo nakakapagduda rin kasi itong mga senador na ito Kasi bakit nyo kasi dinelay? Di ba? Tapos kayo, nakaisip na kayo ng dahilan. Tactics dun Ginamitan ninyo ng mahiwagang taktika Dinelay hanggang ngayon, magkaroon na kayo ng dahilan. When reminded of the Senate's exclusive power to try and decide all cases of impeachment, Estrada maintained the necessity to follow the High Tribunal's ruling. Meanwhile, a resolution is being routed in the Senate aimed at appealing the SC's decision. Wala na rin dyan, kahit may resolution pa yan. According to Senator Kiko Pangilinan, the draft resolution has already been signed by him, Senate Majority Leader Tito Soto, Senator Rizon Tiveros, and Bam Aquino. Yun yung 4 na sinasabi ko sa inyo na pumirma na. So, if ever, na may isa pa na kumakalembang, sino yan? Feeling ko si Lacson? Lacson ba? Hindi, si Lacson gusto niya mag-proceed O baka nga. Diba? Pero, yun nga, for the sake of constitutional crisis, for the sake of avoiding chaos in the government, sige, itigil na natin yan. Maghintay na lang tayo ng February. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee?